Mabait naman po kayo, di ba? Naranasan mo na ba na nanood ka lang, tapos bigla ka na lang iiyak pero ayaw mo ipakita? Welcome back sa Authentic Idol. Sa video na ito ay sisilipin natin ulit ang 10 movies na siguradong pinaiyak ka. Siyempre, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe o i-follow at i-like itong video bilang suporta. Salamat. Una, Miracle in Cell number 7. Gusto yung magnakaw, masama yun. Gusto ko pong makulong para makasama ko si tatay. Isang ama na may kapansanan ang napagbintangan, binugbog at hinatulan ng kamatayan dahil sa panggagahasa daw sa elementary school girl. Ang miracle sa title ay patungkol sa eksena ng mga pagkikita ni Lito at ng kanyang anak na si Yesha habang ito ay nakakulong at ang mga kaibigan na nakilala sa selda. Nagpapasok kayo ng babae dito! Taon ang lumipas, lumaki si Yesha at naging magaling na abogado para linisin ang pangalan ng kanyang ama kasama ang tulong ng mga kaselda ni Lito. Si Lito, pangalan ko. Pwede nyo ako tawagin Lito, taga Laguna. Ang daldal mo! Pangalawa, Marley and Me 2008. How are you still eating? Ang alaala ng masiglang aso, Nina John at Jenny Grogan ay ginawa ng movie na may pamagat na Marley and Me na pinagbidahan ni na Owen Wilson at Jennifer Aniston. Si Marley ay isang magulo, nakakaloko pero kahanga-hangang aso na nagpapatawa sa manonood. Ang pinakanakakaiyak na eksena ay ang huling taon ni Marley. It's okay. I don't have to do anything. Pangatlo, Titanic, 1997. Kung tumalon ako, natatalon ka rin naman, di ba? Siyempre. Matapos malampasan ang mga hadlang sa relasyon ni Jack at Rose, ay ang kasabay ng malungkot na paglubog ng RMS Titanic, lalo pang pinalungkot ang movie nang tumutugtog pa rin ang mga biolinista habang lumulubog ang barko. Sa pamamagitan ng katang-isip na romance sa pagitan ng mayaman at mahirap, isinama ng direktor na si Cameron ang eksena na ito para maakit ang mga manonood. Pang-apat, Up 2009. I'll send you a postcard from Paradise Falls. Sa pagkwento ng nakaraan ni Carl sa opening scene ng movie, nasaksihan natin ang iba't ibang bahagi ng buhay niya tulad ng pag-ibig, kasal, infertility at mawalan ng asawa. Ang kwento ay nagtapos nang hindi nila nagawa ang kanilang pangarap na paglalakbay ng magkasama. Sa unang 10 minuto ng movie, sigurado na pati ikaw ay malulungkot sa mga pinagdaanan ni Carl Fredricksen. Postcard from Paradise Falls. Panglima, A Walk to Remember 2002. Movie na kwento tungkol sa pagmamahalan ni na Landon, isang dating bully high school student, at Jamie, isang tahimik at relihiyosong babae. But I need your help. Lord, shine your light. Shine. Naniniwala si Jamie na siya ang anghel na magpapabago kay Landon. Ang sakit na leukemia ni Jamie ay ang pinaka-nakakalungkot sa palabas. Private home care. Pang-anim, Into the Wild 2007.
Ang movie batay sa libro ni John Krakauer at totoong kwento ni Christopher McCandless. Ito ay tungkol sa paglalakbay ni McCandless papuntang Alaska kung saan namatay siya habang sinusubukan mabuhay sa kalikasan malapit sa Denali National Park. Ang movie ay pinuri sa mahusay na direksyon ni Sean Penn at mga mahuhusay na pagganap ng mga aktor, lalo na si Emile Hirsch bilang pangunahing karakter. Pangpito, The Fox and the Hound, 1981. They can't understand the magic of your Tungkol sa hindi inaasahang pagkakaibigan ni Todd, isang batang fox, at Copper, isang asong pandu. Sinusubok dito yung samahan nila ng mga problema at panganib sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ang nakakalungkot na ending ng The Fox and the Hound ay pinakita sa movie kung paano maghiwalay ang dalawang magkaibigan, si Todd at si Copper, dahil sa kanilang pagkakaiba at sa lugar na hindi tanggap ang pagkakaibigan nila. Pangwalo, The Pursuit of Happiness. Tungkol sa kwento ni Chris Gardner, isang salesman na naging stockbroker matapos mawalan ng tirahan. Pinakita nito ang determinasyon niya sa gitna ng mga pagsubok hanggang sa makamit niya ang pangarap na trabaho. Ipinapakita ng pelikula ang halaga ng pagtitiyaga at sipag sa pag-abot ng mga pangarap, habang naglalaman ng mensahe ng tagumpay laban sa kahirapan. Ito ay isang inspirasyonal na kwento na dapat panoorin ng mga toxic na kabataan ngayon. Pangsyam, Grave of the Fireflies. Isang nakakaiyak na animated movie na tungkol sa dalawang magkapatid na Hapones noong World War II. Please, doctor, help her. Sa kabila ng mabigat na mga topic, ipinapakita rin ng movie ni Isao Takahata ang mga sandali ng kagandahan at kasiyahan. I want fruit drops. Fruit drops. Okay. Ang eksena kung saan pinalalaya ni Seita at Setsuko ang mga alitaptap sa himpapawid ay nagpapakita ng pag-asa at pansamantalang kaligayahan nila sa gitna ng kanilang mahirap na kalagayan. Before we continue, consider subscribe or i-follow kami at paki-like, share ng video para lagi kang updated sa susunod namin na i-upload. Salamat. Pang-10, Manchester by the Sea. All right. Did you hear me? I said get out! I can't. You're blocking the door. Patungkol ito kay Lee Chandler, isang antisocial na tagalinis na natagpuan ang sarili nang tinanggap ang responsibilidad sa kanyang pamangkin matapos mamatay ang kanyang kapatid. It's okay, it's okay. Thank you, it's okay. Uncle Lee, are you fundamentally Fucking unsound? Noong inalagaan niya ang pamangkin niya na si Patrick, si Lee ay napilitang harapin ang kanyang mga pangit na alaala at bumalik sa Manchester kung saan nalaman ng manonood ang kabuuan ng trahedya na nangyari sa kanya. Salamat! Sa mga tumapos ng video, considered subscribe or i-follow kami. Share ang video para ma-update ka sa susunod namin na i-upload. Salamat po.